Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay 13 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 ng umaga, 6:37 ng umaga at araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol po dito sa napanood ko noon isang araw sa YouTube. May tumalakay doon sa ginawa ni Marcolita na bakit daw may pangako pala siya na hindi sasabihin ang mga pangalan, bakit niya sinabi? Yun po ay very kwan po yun, very intelligent question. May usapan pala sila na hindi niya sasabihin ang mga pangalan ng mga donors niya. Hindi ba? Ay bakit sinabi niya? Ay wala na akong matalakay. Ay ito na lang muna kasi kagabi ay hinihintay ko sana yung impeachment ay nakatulog na ako. Mga alas 11, natulog na ako. Wala pa ng gabi. Pero bago ako natulog ay gumawa muna ako nito. Mahirap din kasi maghanap ng title o ano ang i-discuss po Ang i-discuss ko po ngayon ay bakit sinabi ni Rodante Marcolita ang kanilang pangalan. Yan po ay samantalang ang sabi niya ay iisa lang daw ang pakiusap ng mga donors niya. Huwag nang sabihin ang kanilang pangalan. Yung mga donors ayaw nang magpakilala. Ay bakit sinabi pa niya? Ngayon ay ito hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtatanong bakit sinabi ni Marcolita ang kanyang mga donors? Dahil ba gipit na siya o dahil hindi talaga siya pwedeng pagkatiwalaan? Yan po ay sa palagay ko po ay talagang hindi pwedeng pagkatiwalaan si Marcolita. Kaya ganyan. Kung magigipit yan ay sasabihin niya talaga. Di ba? Yan po at yan po ang i-discuss natin. Pero ngayong umaga ay pagbukas ko ay alas 5, nagbubukas na ako ng kung ano ang balita ay ang dami pong balita ngayon dyan patungkol dyan sa impeachment ni Sara. Ay ang napansin ko lang ay yung sa bagay ay talagang ganyan po kaya kasing dalhin ang usapan sa walang kwentang bagay. Opo. Dinadala nung mga senador na identify kay Sara Duterte, kakampi niya siguro yan, ay dinadalang usapan sa mga walang kwentang bagay. Yan po pero yan ang tatalakayin ko siguro bukas. Pero pag-aralan ko muna ngayong araw na ito, ano ba yung mga pinag-usapan o ano ba yung mga topic nila na tinalakay. Pero sa ngayon, ang nakikita ko kasi ay pati yung kaliit-liitang bagay ay gusto nilang talakayin. Palagay ko para i-delay o kaya ipakita na magaling sila. Opo. Pero nga hindi pwede yang ipakita na magaling sila kasi yung ginawa kasi ni Sara, yung ginawa niya ay talagang malaking kasalanan yun. Opo.
ay hamak mo ay pagbabantaan mo ang ang presidente, hindi ba? O, pagbabantaan mo. O kaya ay sa ngayon ang pinapalabas kasi ni Alan Peter ay dipinsa. Dipinsa. Opo, kasi nga may banta daw sa kanyang buhay kay Sarah. At ang iniisip niya ay ang gagawa noon ay si Presidente. Ay, ang masasabi ko lang dyan ay, nung narinig ko po yun, ay ang masasabi ko lang dyan ay dapat pinablatter niya. Hindi ba? Kung mayroon siyang hinala, adi ipablatter niya. Kung may nakikita siyang aali-aligid, adi ipablatter niya. Kung may naririnig siyang mga balita, adi ipablatter niya. Hindi ba? Hindi pwede yun na sasabihin niya na ganun. Sinong maniniwala sa kanya? Hindi ba? Yun lang ang napansin ko, parang gustong palabasin ni Alan Peter Cayetano na ginawa lang niya yun para dipinsahan ang sarili ni Sarah. Ay tignan natin kung ano ang kuwan dyan. Kasi nga, ito nga, nadili ako ngayon na mag-umpisa kasi nanonood pa ako kanina pero ay mag 6:30 na ako, mag-umpisa na ako. Ayan nga, Pero dito, ang i-discuss ko dito, ito si Marcolita, hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan. Opo. Hindi pwede. Ito na Luke 16 verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ayan po. Yan po ang nakasulat at si Jesus Christ po ang nagsalita nito. At halos lahat ng gospel ay tatlo ata ito, nakasulat yan Kaya mahalaga po yan. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Yan po Kung sino raw yung pwede mong pagkatiwalaan sa maliliit na bagay, ay pwede mong pagkatiwalaan sa malalaking bagay. At kung sino yung dishonest sa maliliit na bagay, ay will also be, ay siya ay magiging dishonest din sa malalaking bagay. Ayan po. At hindi po natin pwedeng sabihin na mali yan kasi nga ay si Jesus Christ ang nagsabi niyan Hindi ba? Kilala tayo. O kaya alam niya ang damdamin ng tao kasi ay ang gumawa sa tao ay Diyos kaya alam niya yan. Ay bakit sinabi ni Marcolita yung mga pangalan? Hindi ba? Ay tuloy si Kwan ay nakakulong na ba ngayon? Nakakulong na ba ngayon si Mike Defensor? Hindi ko na nasubaybayan Para nakakulong na rin sa Quezon City. Hindi ba? At yung mga anak niya at saka yung asawa niya ay parang sa Pasay naman ikukulong sa Pasig ikukulong ata. Kasi parehas ang kaso niyan ayan nga, ay bakit nagkaganyan ay kasi nga sinabi ni Marcolita ang kanyang pangalan. Hindi ba? Ay may usapan pala na huwag sasabihin ang kanyang pangalan. Ay ayan po hindi talaga mapagkatiwalaan ito si Marcolita. Hindi ba? Pero kahapon ay ang tanong ko po doon ay totoo kaya na may ganong unawaan o mayroong ganong kasunduan o mayroong ganong sinabi na huwag banggitin ang kanilang pangalan
ay baka naman gawa-gawa lang niya ni Marcolita. O baka naman ay palusot lang niya yan. Hindi ba? Samantala, yung ibang tao, hindi ba? Yung mga ibang tao ay gumagamit pa ng trumpeta, hindi ba? Pag sila ay nagdudunit. Hindi ba? Gumagamit ng media, pinapakita sa media kung sila ay nagbibigay ng tulong o ay bakit ito, hindi ba? Kaya nagtataka ako Bakit ganun? Magdudunit pala siya, ayaw niyang banggitin ang kanyang pangalan o ayaw niyang ipakita o ayaw niyang malaman ng mga tao. Kaya questionable na po yan O, ay, kaya ito ang napili ko. Luke 16 verse 10. Ngayon ay punta ngayon tayo dito sa pangalawa. Sa Proverbs 11 verse 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Ayan po. Ibinigay dito ang contrast ng integrity at saka duplicity. Ang ibig sabihin ng integrity ay buo ka. Buo from the word integer, hindi ba? An integer is a whole number, hindi fraction. The integrity of the upright guides them. Ayan po. Kung ano yung simulain mo, yun na lang o yun lang yun. At i-guide ka nun. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful, unfaithful pa pala ang ginamit dito. Unfaithful means dalawa ang balak o parang alanganin. Unfaithful. Hindi ba? O yung sinasabi, hindi naman totoo. Unfaithful nga o hindi naman ginagawa. Unfaithful yan. O, yan ang ginawa ni Marcolita. Unfaithful siya doon sa nag-donate sa kanya. Kasi sinabi niya mga pangalan O, pero nga ako, duda ako kung mayroong ganong kasunduan. Duda na ako dyan. Pero bahala sila. Hindi ba? Kasalanan nila yan. O, ako nga po nagtataka ako, bakit nanalo ito si Marcolita? Pinagtatagahan ko yan. Kasi, ang alam ko ang mga iglesia ni Cristo, bawal tumakbo yun po, hindi ba? Bawal tumakbo sa politika. Ayaw nila yan. Alam ko yan kasi nga marami akong kaibigan na members dyan O ay pinayagan siya o ay unfaithful siya sa mga kasamahan niya, hindi ba? Pero yun nga, bakit nanalo ay malamang ito ay yung bunga lang ito ng vote counting machine. Opo. Kasi nga ay ang bumibilang ng boto ay yung vote counting machine, ay madali na yun. Madali lang ayusin yun. Kasi nga yung hanggang ngayon hindi sinasagot ng COMELEC ni George Ewing Garcia yung 20 yung nanalo si Bongbong at saka si Sara Duterte, nanalo sila 31 million at saka 32 million si Sara. Diyan po sa Metro Manila Metro Manila lang po 97% ng boto dumaan lang sa iisang machine. Ang nagpadala ng boto ay iisang machine o iisang computer. At yung computer na yan, private doon sa COMELEC server. Paano kung mangyari yan? Private means konektado o naka-wire o locally connected. Privately connected. Doon sa
Comelec server. Paano mangyari yan na samantalang ang mga vote counting machine natin na manggagaling sa malalayong lugar, hindi ba? O ay public IP address. Kasi public IP address ay hindi pala sila makadaan sa highway ng internet kung hindi sila ma-identify na public IP address. Hindi sila padadaanin. Ayan po. Kaya mahal po yung kwan natin yung vote counting machine na hindi naman nagamit pala. Adi niloko lang nila yan, hindi ba? Yung pagkapanalong ni Bongbong Marcos at saka ni Sara Duterte, niloko lang nila. Ngayon ay ito si Marcolita, ay malamang ganun din yan. Kaya nga, pero ibang topic yan, i-discuss ko lang ang gusto ko lang sabihin dito ay yung pagkapanalo niya ay questionable. Opo, questionable yan. Kaya nga siguro ay ganyan ang ginagawa niya. Nakakalusot sila hindi ba? At ang nakasulat po dito sa Proverbs 11 verse 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful, ayan po umaasa lang sila sa kwan umaasa lang sila sa yung vote counting machine ang bibilang ng boto. Kaya nga hindi na nila iniintindi yung mga botante Hindi nila iniintindihan. Alam nila kasi na kaya nilang lukuhin. Alam nila yan. Ay lalo na kung siguro kung sila ay tinulungan ng China. Kasi ako, isa pa yun sa doubt ko na ito si Marcolita ay tauhan pala ito ng China o ang tawag sa kanila ngayon ay senador, hindi ba? Senador sila ng China. At nakikita naman natin yan, hindi ba? Nung sabihin niya na wala daw West Philippine Sea sa mapa ng Pilipinas. Ayan po ay doon pa lang, dapat hindi na siya manalo Hindi ba? Congressman siya pa noon. Sinasabi na niya, wala daw coordinates ay ewan ko kung naglulukuhan lang siya o talagang ginugulo lang niya ang usapan. Kaya ganyan, hindi mapagkatiwalaan sa ganyan mga bagay ay pagdating ngayon dito sa kaso ni Mike Defensor na kung saan ay isinuplong niya hindi ba? Nagbigay ng 35 million sa kanya nag-donate. Ay ang usapan pala ay huwag nang sabihin ang pangalan ni Mike Defensor. Ay bakit sinabi niya? Ayan po, ay ito ang kasagutan niyan. Yung unfaithfulness niya, gagamitin niya yan. At saka yung duplicity niya, dalawa ang duplicate nga ay pero madidestroy sila. Sabi po ng Biblia. Proverbs 11 verse 3, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Ayan po, hindi ba? Ay ngayon ayan na nga, parehas na sila nakakulong. Hindi ko lang alam kung pero alam ko nakakulong na rin si Kwan si sa Quezon City, hindi ba? Ayan na nga Kaya yung katanungan natin na bakit sinabi ni Rodante Marcolita ang kanilang mga pangalan ay normal na lang yan sa kanya Gawain na niya yan o it is nature unto him. That is his nature. Pati nga pagsisinungaling, hindi ba? Wala daw coordinate, wala daw sa mapa, gawa-gawa lang yung West Philippine Sea. Ay sinagutan ko na po yan Lahat po ng bagay dito sa mundo nanggagaling sa kaisipan. At yung kaisipan po ay naisasambit at naririnig ng mga bata, matanda ng buong mundo. Later on kako yan, malalagay na yan sa mapa. O pag nalimbag
ang susunod na mga libro, maisusulat na yan. Yun ang sabi ko. Pero nag-umpisa po yan sa kaisipan ni Pinoy o kung sino man yang Pilipino na siguro nakiusap kay Pinoy na lagyan natin ng West Philippine Sea. Doon nag-uumpisa talaga yan. Ay oo nga, wala nga sa mapa. Pero matagal na yung mapa. Hindi ba? Ngayon kung may maglayag dyan at hahanapin nila saan na ang location nila, ang sasabihin lang nila malapit na kami sa Pilipinas. Hindi ba? O kaya West Philippine Sea. Natural lang yun na kung saan nakalapit ang isang dagat, yun ang tawag. Natural po yan. Para hindi sila maligaw. Maliligaw po kung sasabihin nila na malapit na sila sa Palawan, sasabihin nila malapit na kami dito sa China Sea. Ang luwang ng China Sea. Kaya dapat lang ang sabihin nila, malapit na kami dito sa Palawan o sa West Philippine Sea. Hindi ba? O kaya sa Scarborough Shoal. Hindi ba? Ganun lang po yan Natural lang po yan sa mga naglalayag. Ano ang gagamitin nila? Yung pinakamalapit na landmark. Ayan po. Ewan ko kung ano ang pinag-iisip nito ni Marcolita. Di ba? Bakit pumapanig siya sa China? Ayan nga, duplicity. Hindi ba? Pilipino siya, pero ang nilalakad niya ay mga palatuntunan ng China o yung interest ng China. Ayan po O sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig po ay dalahin ko po sa Panginoon na magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.